Ang hangin mula sa karagatan ng Batangas ay may dalang alat at katahimikan. Para kay Richard Hawthorne, ang bawat dampi nito sa kanyang balat ay isang paalala ng buhay na pinilit niyang likhain para sa kanila ng kanyang anak. Isang buhay na malayo, sa ingay, sa mga mapanuring mata, sa mga kamera na tila laging nakatutok sa kanila. Mula sa malaking bintanang salamin ng kanyang modernong bahay na nakatayo sa isang pribadong dalisdis, tanaw niya ang payapang dagat. Ang bahay na yon, na siya mismo ang nagdisenyo, ay isang santuwaryo. Bawat sulok ay nilikha para maging kanlungan mga pader na gawa sa salamin para papasukin ang liwanag ng araw, ngunit may sapat na layo mula sa kalsada para sa kanilang privacy at isang malawak na hardin kung saan malayang nakakapaglaro ang kanyang 5 taong gulang na si Luna. "Daddy, look, I made a sunflower." Napangiti si Richard nang marinig ang masayang tinig ng anak. Nakaupo si Luna sa buhanginan sa ibaba ng hardin, seryosong-seryoso sa paglalagay ng maliliit na kabibe sa paligid ng isang bunton ng buhangin. Ang buhok nitong kulay kastanyas ay sumasayaw sa hangin at ang mga mata nitong kasing kulay ng tsokolate ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Si Luna. Ang kanyang buwan ng kanyang araw ang kanyang munting bituin. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at lumalaban sa bawat unos. "It's beautiful, sweetheart," sagot niya habang papalapit sa bata. "The most beautiful sunflower I've ever seen. It's for you, Daddy," sabi ni Luna sabay turo sa kanyang obra. "So you won't be sad anymore." Isang matamis na kirot ang gumuhit sa puso ni Richard. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Alam ba ng munting anghel na ito ang bigat na pasan-pasan ng kanyang ama? Marahil ay hindi. Para kay Luna, ang kanilang pagtira sa tahimik na bayang ito ay isang mahabang bakasyon. Ngunit para kay Richard, ito ay isang pagtakas. Si Richard Hawthorne ay hindi lang isang pangalan. Isa itong brand. Isang kilalang arkitekto na ang mga disenyo ng healing spaces, mga gusaling nagbibigay diin sa kapayapaan ng isip at kalikasan ay hinahangaan sa buong mundo. Ngunit kasabay ng tagumpay ay dumating ang kabayaran, ang pagkawala ng kanyang pribadong buhay. At nang iwan siya ni Isabella, ang ina ni Luna, para ituloy ang pangarap nitong maging isang sikat na concert pianist sa Europa, mas lalong naging brutal ang atensyon ng media. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam na niya kung ano yon, bago pa man niya tingnan. Isang mensahe mula kay Patrick, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant at kaibigan. "Patrick May, bago na namang lumabas, Rich. Isang online tabloid. I'm handling it but you should see this." Kasunod ng mensahe ay isang link. Nagdalawang isip siyang buksan ito. Ayaw na niyang masaktan. Ayaw na niyang magalit. Ngunit kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maging handa. Huminga siya ng malalim at pinindot ang link. Arkitektong mailap naglalambing sa probinsya. Richard Hawthorne na mataan sa isang tahimik na bayan kasama ang lihim na anak. Ang titulo ay sinamahan pa ng isang malabong litrato niya na kuha mula sa malayo, habang karga-karga si Luna sa dalampasigan noong 1 linggo. Hindi man malinaw ang kanilang mga mukha, sapat na iyon para kumpirmahin na natuntun na naman sila. Napakuyom ang kanyang kamao. Ang ugat sa kanyang sentido ay nagsimulang pumintig. Hanggang kailan? Hanggang kailan sila tatakbo? Ang kamag-anak niyang si Tio Marco na laging naiinggit sa tagumpay ng kanyang ama at ngayon ay sa kanya ay tiyak na nasa likod na naman nito. Hindi man niya ito direktang mapatunayan, nararamdaman niya. Ang layunin ni Marco ay hindi pera, kundi ang sirain ang kanyang reputasyon at ang kapayapaan ng kanyang isip. "Daddy, are you okay?" "Your face is scary," bulong ni Luna na ngayon ay nakatayo na sa kanyang tabi at nakayakap sa kanyang binti. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Richard. Yumuko siya at binuhat ang anak. "I'm okay, baby. Daddy's just thinking about work." Isang kasinungalingan pero
Isang kasinungalingang kailangan para protektahan ang kamusmusan ni Luna. Can we get ice cream later? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Of course, sweetheart. Anything you want. Habang yakap-yakap si Luna, naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Ang pakiramdam ng seguridad na dulot ng mga pader na kanyang itinayo ay biglang gumuho. Natagpuan na sila. At kung natagpuan na sila ng isang tabloid, hindi magtatagal ay susunod na ang iba pa. Pagsapit ng hapon, habang abala siya sa isang video call kasama ang kanyang team sa Maynila. Para sa isang malaking proyekto, si Luna ay tahimik na naglalaro sa isang sulok ng kanyang home office. Panay ang sulyap niya sa anak, tinitiyak na ayos lang ito. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Paano kung may isang paparazzi na magpanggap na delivery man? Paano kung may magpalipad ng drone sa itaas ng kanilang hardin? Paano kung sa isang sandaling paglingat niya ay may makalapit kay Luna? Ang mga paano kung ay parang mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi na niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi lang magiging yaya, kundi magiging karagdagang mga mata at tainga niya. Isang taong taga rito na kilala ang bawat pasikot-sikot ng bayan at makakaramdam kung mayroong tagalabas na kahina-hinala. Pagkatapos ng kanyang tawag, tinitigan niya si Luna na ngayon ay nakatulog na sa isang maliit na sofa, yakap-yakap, ang paborito nitong kunehong de pelus. Mukha itong isang anghel payapa at walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa kanilang paligid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Patrick. Nakita ko na bungad ni Richard, walang anumang pagbati. Sino sa tingin mo ang nag-leak ng lokasyon natin? Hindi pa sigurado, Rich, pero ang hinala ko, isa sa mga dati mong staff sa huling out-of-town project mo. May nagtanong-tanong daw tungkol sa mga property mo sa Batangas. We're tracing it. May pag-aalala sa boses ni Patrick. Ano ang plano mo? Lilipat na ba kayo ulit? Napabuntong hininga si Richard habang nakatingin sa natutulog na si Luna. Hindi. Pagod na akong tumakbo, Patrick. Kung aalis kami dito, hahanapin lang ulit nila kami. This time, haharapin ko sila. But I need to secure Luna first. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng yaya. Isang lokal. Isang taong hindi kilala ng mga taga-Maynila. Someone I can trust. Pero paano ako hahanap ng ganoon? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ni Luna at ang ugong ng aircon. Ang problema ay hindi ang paghahanap ng yaya. Ang problema ay ang paghahanap ng tiwala. Isang bagay na matagal nang nawala. Sa bokabularyo ni Richard Hawthorne, ang aklatang bayan ng San Felipe ay hindi isang engrandeng gusali. Isa lamang itong lumang bahay na bato na ipinamana sa munisipyo na may malalaking bintanang kapis na nakaharap sa dagat. May sarili itong amoy, isang halo ng lumang papel, bagong timplang kape mula sa maliit na coffee press sa isang sulok at ang banayad na alat na dala ng hangin mula sa dagat. Para kay Megan, ito ang amoy ng kanyang tahanan. Bawat umaga siya ang unang dumarating. Bubuksan niya ang mga bintana para salubungin ang liwanag at ang tunog ng mga alon. Aayusin niya ang mga librong hindi na ibalik sa tamang lalagyan. Didiligan ang mga halaman sa paso na nakapaligid sa munting reading area at maghahanda ng isang pitzel ng libreng tubig na may hiniwang pipino para sa mga bibisita. Siya ang tagapamahala, ang librarian ang tagatimpla ng kape, ang ate ng mga batang aaral at ang puso ng maliit na santuaryong ito. Magandang umaga, Lolo Kiko. Bati niya nang makita ang matandang lalaki na nakaupo na sa paborito nitong silyang tumba-tumba malapit sa bintana. Si Lolo Kiko, ang dating librarian, bago siya ang pumalit. Ngayon, isa na siya sa mga pinakamatapat na bisita ng aklatan. Maganda nga ba, Hidya, sagot ng matanda, ang mga mata ay nakatuon sa isang opisyal na sulat na hawak nito.
dumating na naman ang paalala mula sa munisipyo. Napabuntong hininga si Megan at lumapit. Kilala na niya ang itsura ng sobrang iyon. Ang tungkol na naman po ba, sa budget tumango si Lolo Kiko, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sinasabi nila na kung hindi natin maipapakita na kumikita o kapaki-pakinabang ang aklatan, sa susunod na 3 buwan maaring ilipat ang pondo sa ibang proyekto. Alam mo naman kung ano ang ibig sabihin yon. Pagsasara. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na punyal sa puso ni Megan. Pero, Lolo, kapaki-pakinabang naman po tayo. Dito gumagawa ng assignment ang mga bata. Dito nagbabasa ng dyaryo ang mga tatay habang naghihintay ng kanilang mga asawa mula sa palengke. Dito may katahimikan. Alam ko, Hija. Alam natin yan, mahinang sabi ni Lolo Kiko. Pero ang mga numero sa papel ang tinitingnan nila. Hindi ang mga pusong pinapatahan ng lugar na ito. Umupo si Megan sa tapat ng matanda. Ang kaninang sigla ay napalitan ng pighati. Ang aklatang ito, ang kanyang pangarap. Ito ang kanyang ambag sa kanilang munting bayan. Gagawin niya ang lahat para hindi ito mawala. Ngunit paano ang maliit na kinikita mula sa pagbebenta ng kape ay sapat lang para pambili ng bagong aklat paminsan-minsan? Ang pag-oorganisa niya ng mga read-aloud session at book drives ay nakakatulong pero hindi sapat para mapantayan ang hinihingi ng munisipyo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bumukas ang pinto ng aklatan. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at khaki shorts. Nakasalamin ito at bahagyang magulo ang buhok na tila hinangin lang sa labas. Karga niya sa kanyang braso ang isang batang babae na mukhang kagigising lang, ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang balikat. Agad na napatahimik ang buong lugar. Ang lalaki ay hindi pamilyar. May dala siyang aura ng pagiging dayo, isang uri ng bigat at intensidad na hindi karaniwan sa kanilang mapayapang bayan. Maingat na ibinaba ng lalaki ang bata sa sahig. Lumibot ang mga mata nito sa paligid, tila sinusuri ang bawat sulok bago tumuon kay Megan. May lugar ba dito kung saan pwedeng umupo at magtrabaho? Nang tahimik tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Siyempre, sagot ni Megan pilit na ngumingiti ng natural. Kahit saan po. Meron din po kaming wifi. Tumangulang ang lalaki at naglakad patungo sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng aklatan kung saan tanaw ang dagat, ngunit malayo sa dinaraanan ng mga tao. Maingat niyang inilabas ang isang laptop mula sa kanyang bag. Samantala, ang batang babae naman na ngayon ay gising na ay nagsimulang maglakad-lakad. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha sa dami ng mga libro. Huminto ito sa harap ng children's section at nagsimulang mag-scan sa mga pamagat. Luna, stay where I can see you, mahinang paalala ng lalaki, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Okay, Daddy, sagot ng bata. Lumipas ang isang oras. Si Richard na narinig ni Megan na tinawag ng anak ay seryosong nakatutok sa kanyang trabaho. Si Megan naman ay abala sa pag-aayos ng mga catalog card, ngunit hindi niya maiwasang sumulyap paminsan-minsan sa mag-ama. Nakikita niya ang tensyon sa mga balikat ng lalaki, ang paraan ng pagmasahe nito sa kanyang sentido, ang bigat na tila dala-dala nito. Biglang lumapit si Luna sa kanyang desk. Ate, mahinang tawag nito, do you have a book about stars? Napangiti si Megan sa kakutian ng bata. Oo naman, sweetheart. Halika, ipakikita ko sa'yo. Iniwan niya ang kanyang gawain at sinamahan si Luna sa children's section. Kumuha siya ng isang makulay na picture book tungkol sa mga konstelasyon. Umupo sila sa isang maliit na beanbag chair at sinimulan niyang basahin ito sa bata sa isang mahinang boses. Mula sa kanyang sulok na tigilan si Richard, narinig niya ang malambing na boses ni Megan, ang paraan nito ng pagpapaliwanag kung ano ang Big Dipper at ang mahinang tawa ni Luna.
Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa bayang ito, nakaramdam siya ng isang munting kapayapaan. Pinanood niya ang eksena, ang babaeng may maamong mukha na buong pusong nagbabasa at ang kanyang anak na buong tiwalang nakikinig. Walang kamera, walang paghuhusga, isang simple at purong sandali. Nang matapos sila bumalik si Luna sa tabi ng kanyang ama, dala-dala ang libro. Daddy, Ate Megan showed me where the stars live, masayang bulong nito. Isang bahagyang damangiti ang sumilay sa labi ni Richard. Tumingin siya sa direksyon ni Megan na ngayon ay pabalik na sa kanyang desk. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. Tumango lang si Richard bilang pasasalamat. Tumango rin si Megan, isang maliit at nahihiyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bago sila umalis, lumapit si Richard sa desk para magbayad sa kape na kinuha niya kanina. Habang inaabot ang bayad, napansin niya ang isang librong nakapatong sa mesa ni Megan, isang luma at gasgas na kopya ng To Kill a Mockingbird, isa sa mga paborito niyang nobela. Wala siyang sinabi, ngunit ang pagkilalang iyon ay nag-iwan ng isang bakas sa kanyang isipan. Nang makaalis na ang mag-ama, naiwan si Megan na nakatitig sa pinto. Ang pag-aalala niya tungkol sa aklatan ay pansamantalang napawi, napalitan ng isang kakaibang kuryosidad. Sino ang misteryosong lalaking iyon na may mga matang tila pasan ang buong mundo? At ang kanyang anak na tila isang munting sinag ng araw. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ang pagdating ng dalawa ay simula ng isang bagong kabanata. Hindi lang para sa aklatan, kundi para na rin sa kanya. Naging isang ritual ang pagbisita ng mag-amang Hawthorne sa aklatan. Tuwing umaga, pagkatapos nilang maglakad sa dalampasigan, didiretso sila sa maliit na bahay na bato sa tabi ng dagat. Para kay Richard ito na ang kanyang naging opisina. Ang tunog ng mga alon at ang mahinang bulungan ng mga nagbabasa ay mas nakakatulong sa kanyang konsentrasyon kaysa sa artipisyal na katahimikan ng kanyang modernong bahay. Para naman kay Luna, ang aklatan ay naging isang paraiso. Sa bawat araw, may bago siyang librong natutuklasan. At sa bawat araw, mas lalo siyang napapalapit kay Ate Megan. Si Megan na ang laging una niyang hinahanap pagpasok. At si Megan din ang huli niyang kinakawayan bago umalis. Pinagmamasdan ni Richard ang bawat interaksyon. Nakikita niya ang natural na pag-aalaga sa mga kilos ni Megan, ang paraan ng pag-abot niya ng tissue kapag may dumi sa pisngi si Luna, ang pagtatanong kung nakainom na ba ito ng tubig, ang walang sawang pagsagot sa libu-libong tanong ng bata. Si Megan ay hindi lang isang librarian. Para siyang isang nakatatandang kapatid, isang kaibigan, isang presensyang nagbibigay ng init at katiyakan. Isang hapon, habang abala si Richard sa pagguhit sa kanyang digital tablet, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Luna. Agad siyang napatayo, ngunit naunahan na siya ni Megan. Nakita niyang nadulas si Luna sa may estante at nagkaroon ng maliit na gasgas sa tuhod. Hala, anong nangyari, sweetheart? Malambing na tanong ni Megan habang lumuluhod para maging kapantay ng bata. Hindi siya nataranta. Kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa, bahagyang binasa ng tubig mula sa pitsel at dahan-dahang nilinis ang sugat. It hurts, Ate Megan, humihikbing, sabi ni Luna. Shh, I know. Mawawala din yan, bulong ni Megan habang hinihipa ng gasgas. Gusto mo lagyan natin ng magic kiss para gumaling agad? Tumango si Luna. Dahan-dahang hinalikan ni Megan ang noo ng bata, hindi ang sugat. Ayan, ang magic kiss sa noo nilalagay para kalimutan ni baby yung sakit sa tuhod. Napangiti si Luna sa gitna ng kanyang mga luha. Bigla ang sakit ay tila naglaho na palitan ng atensyon mula sa kanyang paboritong ate. Sa loob ng ilang sandali, naglalaro na ulit ito na parang walang nangyari. Mula sa kanyang kinatatayuan, tinitigan ni Richard si Megan. Ang simpleng eksenang yon ay tumatak sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pagiging yaya o sa pag-aalaga.
Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang likas na kabutihan at pag-unawa na hindi matututunan sa anumang training. Kinagabihan, hindi mapakali si Richard. Habang naghahapunan sila ni Luna, napansin niyang may isang van na ilang beses nang dumaan sa harap ng kanilang bahay. Madilim ang mga bintana nito at hindi pamilyar ang plaka. Maaaring nagkataon lang, ngunit sa sitwasyon niya, hindi na siya naniniwala sa mga nagkataon. Pagkatapos niyang patulugin si Luna, lumabas siya sa hardin at umupo sa dilim nagmamasid. Nakita niyang huminto ang van sa may di kalayuan. May isang lalaking bumaba, may dalang kamera na may mahabang lente at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng kanyang bahay. Isang pamilyar na galit ang kumulos sa kanyang dugo. Ang kapayapaan na sinubukan niyang itayo ay muling sinisira. Hindi niya maaring hayaan na ang kanyang bahay, ang santuwaryo ni Luna, ay maging isang fishbowl para sa mga buwitre ng media. Pumasok siya sa loob at nilock ang lahat ng pinto. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang security agency na inupahan niya sa Maynila. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Ang mga gwardiya ay makakapagbantay sa labas. Pero paano sa loob? Paano kapag kailangan niyang umalis para mamili? Paano kapag may emergency? Hindi niya maaaring iwan si Luna na mag-isa kahit isang saglit. At doon sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maamong mukha na may ngiting nagpapatahan kahit sa pinakamatinding sakit. Megan. Kinabukasan, mas maaga siyang nagpunta sa aklatan. Wala pang ibang tao, maliban kay Megan na nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Richard, gulat na bati ni Megan. Ito ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan. Ang aga mo yata, sarado pa kami. I need to talk to you, Megan. Diretsong sabi ni Richard. Ang boses ay seryoso. It's important. Nag-alala si Megan sa tono ng kanyang pananalita. Pinaupo niya si Richard sa isang mesa. May problema ba? Tungkol ba kay Luna umiling si Richard? Huminga siya ng malalim, nag-iisip kung paano sisimulan. Megan, alam kong magugulat ka sa sasabihin ko at naiintindihan ko kung tatanggihan mo. Pero kailangan kong subukan. Napakunot ang noo ni Megan, lalong nagtaka. Kailangan ko ng tulong mo, pagpapatuloy ni Richard. Hindi bilang librarian, kailangan ko ng isang taong mag-aalaga kay Luna kapag abala ako o kapag kailangan kong umalis. Someone who can be with her here in town. Someone I can trust. Natigilan si Megan. Naghahanap ka ng yaya higit pa sa yaya pagtatama ni Richard. I'm looking for a companion for her, isang guardian. At ikaw ang naisip ko. Halos mabitawan ni Megan ang hawak niyang pandilig. Siya, bakit siya? Pero, Richard, isa akong librarian. Dito ang trabaho ko. Ito ang buhay ko. I know, mabilis na sagot ni Richard. And I'm not asking you to give this up. We can work out a schedule. Ang kailangan ko lang ay ang katiyakan na kapag wala ako si Luna ay nasa mabuting mga kamay. Sa mga kamay na kilala na niya at pinagkakatiwalaan. Natahimik si Megan. Ang alok ay hindi kapanipaniwala. Isang bahagi niya ang natuwa ang ideya na mas makakasama niya si Luna ay nagdulot ng kakaibang saya sa kanyang puso. Ngunit ang isang bahagi ay nag-aalala. Ano ang sasabihin ng mga tao? Isa pa, may responsibilidad siya sa aklatan. Magkano ang sweldo mo dito, tanong ni Richard, tila nabasa ang kanyang iniisip. Nahihiyang sumagot si Megan. Sapat lang para sa mga pangangailangan namin ng pamilya ko. I will triple it, sabi ni Richard, walang pag-aalinlangan. Whatever your salary is, I will triple it. At kung may mga proyekto ka para sa aklatan na kailangan ng pondo, I can help. Through a proper donation, of course. Walang personal na koneksyon. Ang alok ng pera ay hindi ang nakakumbinsi kay Megan. Ito ay ang desperasyon sa mga mata ni Richard. Nakita niya hindi ang isang aroganteng milyonaryo, kundi isang amang nag-aalala. Isang amang gagawin ng lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Naalala niya ang sulat mula sa munisipyo.
Naalala niya ang kanyang pangarap na maisalba ang aklatan. Ito ba ang sagot? Isang hindi inaasahang biyaya na nakabalot sa isang kakaibang alok. Tinitigan niya si Richard. Bakit ako? Marami namang iba dyan na mas may karanasan. Dahil nakita ko kung paano mo tratuhin si Luna, simpleng sagot ni Richard, you don't just watch her, you see her. At para sa isang ama, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Huminga ng malalim si Megan. Ang desisyong ito ay maaaring magbago sa takbo ng kanyang simpleng buhay. Ngunit nang isipin niya ang maniningning na mga mata ni Luna, ang mga ngiti nito, kapag nagbabasa sila ng libro, alam na niya ang kanyang sagot. Sige, mahinang sabi niya. Pumapayag ako. Isang nakahinga ng maluwag na ngiti. Ang unang beses na nakita ni Megan sa mga labi ni Richard. Isang tunay na ngiti, hindi pilit na tila nagbigay liwanag sa buong aklatan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Megan na hindi lang siya tumanggap ng isang trabaho. Tumanggap siya ng isang responsibilidad na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Ang unang araw ni Megan sa bahay ng mga Hawthorne ay puno ng isang pinaghalong pananabik at awkwardness. Sanay siyang gumising sa amoy ng mga libro at kape. Ngayon, ginising siya ng tunog ng mga alon na humahampas sa pribadong dalampasigan sa ibaba ng mansyon. Ang kanyang simpleng bestida ay tila hindi bagay sa kalakihan at modernong disenyo ng bahay. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa kahoy ay tila umuulit isang paalala na siya ay nasa isang bagong teritoryo. Good morning, Megan, bati ni Richard. Nakaupo na ito sa dining area, may hawak na tablet sa isang kamay at isang tasa ng itim na kape sa kabila. Nakasuot ito ng simpleng gray na t-shirt at shorts, ngunit kahit sa kaswal na ayos ramdam pa rin ang awtoridad nito. May inihandang almusal si Manang Celia, ang ating kasambahay na dumarating tuwing umaga. Huwag kang mahiyang kumain. Salamat, Richard, sagot ni Megan pilit na ngumingiti. Ang salitang sir ay nasa dulo ng kanyang dila, ngunit pinigilan niya ito. Sinabi ni Richard na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan para maging komportable si Luna. Mommy Megan. Isang masayang sigaw ang pumunit sa formal na atmosfera. Tumatakbong lumabas si Luna mula sa kanyang kwarto, suot ang isang pink na pajama at agad na yumakap sa mga binti ni Megan. You're here. You're really here. Ang tawag na Mommy Megan ay isang endearment na sinimulan ni Luna sa aklatan. Sa tuwing naririnig ito ni Megan, may kakaibang kiliti sa kanyang puso. Yumuko siya at niyakap ang bata. Oo naman, baby. Dito na ako mag-i-stay pag may work si Daddy. Ang yakap ni Luna ang nagpabura sa lahat ng kanyang pagkailang. Bigla ang malaking bahay ay hindi na nakakatakot. Ang mamahaling kasangkapan ay naging mga background na lang. Ang tanging mahalaga ay ang batang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ang unang gawain sa listahan ay ang umpisahan ang isang routine. Ipinaliwanag ni Richard ang mga pangunahing bagay, ang mga allergy ni Luna. Wala naman sa kabutihang palad ang oras ng kanyang pagtulog sa hapon. At ang pinakamahalagang bilin, huwag na huwag lalabas ng gate nang hindi niya alam. Habang nag-uusap sila, nakaupo si Luna sa pagitan nila, masayang nagkukulay sa kanyang coloring book. Ang schedule mo ay flexible, sabi ni Richard. Sa umaga, habang nasa mga meeting ako, kailangan kong manatili ka dito, kasama si Luna. Pero sa hapon, pwede kayong lumabas sa hardin o sa dalampasigan sa ibaba. At may 3 oras ka araw-araw karaniwan pagkatapos ng tanghalian habang natutulog si Luna para puntahan ang aklatan. Naiintindihan ko kung gaano kahalaga sa iyo yon. Nagpapasalamat si Megan sa konsiderasyong yon. Malaking bagay yan, Richard. Salamat. Nang pumasok na si Richard sa kanyang home office para sa isang mahalagang video conference, naiwan sina Megan at Luna. So anong gusto mong gawin natin, boss? Pabirong tanong ni Megan sa bata. Nag-isip si Luna, ang daliri ay nasa kanyang labi. Let's build a castle. A real castle. Dinala ni Luna si Megan sa kanyang playroom.
Isang kwartong puno ng mga laruan na maaaring maglaman ng isang buong kindergarten. Ngunit sa halip ng mga manika o building blocks, itinuro ni Luna ang isang malaking kahon ng mga unan kumot at mga bedsheet. We will build a blanket fort, deklara ng bata. Sa sumunod na oras, ang malawak at eleganteng sala ay naging isang kaharian ng mga kumot. Nagtulungan silang itayo ang mga pader gamit ang mga upuan at ginawang bubong ang mga kumot. Sa loob ng kanilang kastilyo, naglatag sila ng mga unan at dinala ang paboritong libro ni Luna. Sa loob ng munting espasyong yon, nawala ang lahat ng pagkakaiba nila. Sila ay dalawang magkaibigan na naglalaro, nagtatawanan at nagbabasa ng mga kwento tungkol sa mga dragon at prinsesa. Nakita ni Megan ang isang bagong bahagi ni Luna, isang batang puno ng imahinasyon, isang batang sabik sa kalaro. Mula sa kanyang opisina na may salaming pader na nakaharap sa sala, hindi mapigilan ni Richard na mapangiti. Ang tunog ng tawanan ni Luna ay musika sa kanyang pandinig, isang musikang matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng bahay. Pinanood niya si Megan na gumagapang papasok sa fort na nagpapanggap na isang kabayong sinasakyan ng Prinsesa Luna. May isang gaan sa dibdib niya na ngayon lang niya naramdaman. Ang desisyon na kunin si Megan ay hindi lang tama. Ito ay perpekto. Nang oras na ng tanghalian, lumabas si Richard sa kanyang opisina. Natigilan siya sa nakita. Ang sala ay puno pa rin ng kanilang kastilyo at sa loob nito, nakatulog na ang dalawa, magkayakap sa ibabaw ng mga unan. Ang isang bukas na libro ay nakapatong sa kanilang tabi. Si Luna ay mahimbing na natutulog, ang isang kamay ay nakahawak sa laylayan ng damit ni Megan. Si Megan naman, kahit sa pagtulog, ay tila nakayakap ng protektado sa bata. Ang eksena ay parang isang larawan ng kapayapaan, ng tiwala ng isang bagay na matagal nang nawawala sa kanilang buhay. Isang pamilya. Maingat siyang lumapit, kinuha ang isang mas makapal na kumot at dahan-dahang ikinumot sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ni Luna at sa isang iglap na patingin siya kay Megan. Sa pagtulog, mas lalong lumabas ang kabataan at kaamuan ng kanyang mukha. Walang bakas ng pag-aalala, walang pagkukunwari. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Richard. Hindi ito pasasalamat lang. Ito ay paghanga. At marahil, isang bagay pa na hindi pa niya handang pangalanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa pag-aalaga kay Luna. At ang pakiramdam na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng seguridad na kayang bilhin ng kanyang pera. Ang unang araw ay hindi lang simula ng isang trabaho. Ito ang unang araw ng pagbuo ng isang bagong pamilya kahit na hindi pa nila ito alam. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas ng may isang mapayapang ritmo. Si Megan ay naging isang pamilyar na sinag ng araw sa bahay ng mga Hawthorne. Sa umaga, ang bahay ay napupuno ng amoy ng pancake na niluluto niya kasama si Luna. Sa hapon, ang hardin ay nagiging entablado ng kanilang mga laro. At sa gabi, bago matulog ang boses ni Megan na nagbabasa ng kwento ang huling naririnig ni Luna, si Richard sa kabilang banda ay nakahanap ng bagong antas ng focus sa kanyang trabaho. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Hindi na niya kailangang sumulyap bawat 5 minuto para tingnan kung ayos lang si Luna. Naririnig niya ang kanilang masayang tawanan mula sa labas at sapat na yon para mapanatag ang kanyang loob. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa Batangas. Ang hangin ay humahagupit sa mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang dagat na karaniwang payapa ay naging isang magulong halimaw na umuungol sa dilim. Nagkaroon ng brownout at ang buong kabahayan ay binalot ng katahimikan na binabasag lamang ng ugong ng emergency generator. Si Luna na takot sa kulog ay hindi mapatulog. Nanginginig ito sa takot sa kanyang kama kahit na yakap-yakap na siya ni Richard. "It's okay, sweetheart.
It's just the sky rumbling paulit-ulit na bulong ni Richard, ngunit hindi ito sapat para pakalmahin ang bata. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Megan. May dalang isang kandila at isang libro. Naririnig ko si Luna mahinang sabi niya. Pwede ko bang subukan? Tumango si Richard umaatras ng bahagya para bigyan siya ng puwang. Umupo si Megan sa gilid ng kama at hinaplos ang likod ni Luna. Luna, alam mo ba simula ni Megan sa isang boses na parang isang mahinang himig, ang mga ulap ay parang malalaking unan sa langit. Minsan kapag naglalaro sila, nagbabanggaan sila. At ang kulog, yun ang tunog ng kanilang malalaking tawanan. Natigilan sa pag-iyak si Luna at sumilip mula sa ilalim ng kanyang kumot. There, laughing oo nakangiting sabi ni Megan. At ang kidlat, yun ang kanilang camera flash. Nagpipicturean sila habang naglalaro. Kaya pag may kulog at kidlat, isipin mo na lang na may malaking party sa langit at sobrang saya nila. Ang simpleng kwentong yon na sinabi sa isang mahinahon at puno ng katiyakang boses ay tila isang mabisang gayuma. Unti-unting huminahon si Luna. Niyakap niya si Megan. Can you stay until the party is over? Of course, baby, sagot ni Megan habang humihiga sa tabi ng bata. Hindi kita iiwan. Tahimik na pinanood ni Richard ang lahat mula sa may pintuan. Namangha siya. Sa loob ng ilang minuto, nagawa ni Megan ang hindi niya nagawa sa loob ng isang oras. Hindi lang niya pinatahan si Luna. Binago niya ang pananaw nito sa isang bagay na nakakatakot at ginawa itong isang bagay na mahiwaga. Nang makatulog na, nang mahimbing si Luna, dahan-dahang tumayo si Megan. Sabay silang lumabas ni Richard sa kwarto. Thank you, Megan, sabi ni Richard. Ang boses ay puno ng sinseridad. I didn't know what to do. Wala yon, sagot ni Megan. Takot din ako sa kulog noong bata ako. Ganoon din ang kwento sa akin ng lola ko. Nagpunta sila sa kusina. Nagtimpla si Richard ng 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay komportable. You're a natural at this, sabi ni Richard habang inaabot ang isang tasa kay Megan. Ngumiti si Megan. Mahal ko lang talaga ang mga bata, lalo na si Luna. Umupo sila sa tapat ng malaking bintana, pinapanood ang paghampas ng ulan sa salamin. Ikaw, Richard, biglang tanong ni Megan, bakit ka nagtatago dito? Alam niyang masyadong personal ang tanong, pero sa gabing iyon sa ilalim ng takip ng bagyo, tila may isang pader na bumagsak sa pagitan nila. Hindi nagulat si Richard sa tanong, tila inaasahan na niya ito. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nagtatago, Megan. Pinoprotektahan ko lang siya. At doon sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa kasikatan na hindi niya pinangarap, ang tungkol kay Isabela, na mas pinili ang karera kaysa sa pamilya, at ang tungkol sa media na walang awang ginawang isang sirko ang kanilang buhay. Ikinuwento niya ang takot na nararamdaman niya sa tuwing may kamera na nakatutok sa kanila, ang pagkabalisa na baka lumaki si Luna na iniisip na ang buhay ay isang palabas. Nakikinig lang si Megan. Hindi siya nagsalita, hindi siya nanghusga. Nakita niya ang kaluluwa ng isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban isang amang, ang tanging hangad ay isang normal na buhay para sa kanyang anak. Kaya pala bulong ni Megan nang matapos si Richard. Kaya pala, laging may lungkot sa mga mata mo. Ngayon si Richard naman ang nagtanong, ikaw naman, tell me about your dream. Ang aklatan. Nag-iba ang anyo ng mukha ni Megan. Isang liwanag ang pumuno sa kanyang mga mata. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga libro, kung paano naging kanlungan niya ang aklatan noong siya ay bata pa. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na gawin itong isang tunay na community hub, isang lugar kung saan hindi lang mga libro ang matatagpuan, kundi pati na rin ang pagkakaibigan, kaalaman at inspirasyon. Ikinuwento niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga frustrasyon sa kakulangan ng pondo at ang kanyang takot na baka isang araw ay mawala na lang ang lahat ng ito.
Habang nagsasalita si Megan, nakita ni Richard ang isang babaeng puno ng pangarap at determinasyon. Isang babaeng may pusong mas malaki pa sa maliit na aklatang pinoprotektahan na niya. Ang bagyo sa labas ay nagsimulang humina, ngunit sa loob ng bahay isang bagong koneksyon ang nabuo. Sa gabing iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay dalawang tao na may kanya-kanyang pasanin na nagbahagi ng kanilang mga lihim at pangarap sa ilalim ng liwanag ng isang kandila. Natuklasan ni Richard na si Megan ay hindi lang isang mahusay na yaya, isa itong matatag na kaluluwa. At natuklasan ni Megan na sa likod ng sikat na pangalan ni Richard Hawthorne may isang pusong nasasaktan na naghahanap din ng kanlungan. At sa kanilang kapwa pagtuklas, isang binhi ng pag-unawa at paghanga ang tahimik na itinanim. Kinabukasan pagkatapos ng bagyo, sumikat ang araw na tila mas maliwanag. Dala nito ang pakiramdam ng isang bagong simula. Ang pag-uusap nila ni Richard noong nakaraang gabi ay nag-iwan ng malalim na bakas kay Megan. Mas naintindihan na niya ang bigat na dinadala ng lalaki at ang respeto niya rito ay lumalim hindi bilang isang amo, kundi bilang isang tao. Sa kanyang 3 oras na off, agad siyang nagtungo sa aklatan. Sinalubong siya ni Lolo Kiko na may mas mabigat na balita. Nakausap ko si Mayor kahapon. Kaya malungkot na sabi ng matanda. Pinal na raw ang desisyon. Kung wala tayong maipakitang malaking pagbabago or source of funding, sa loob ng 1 buwan, i-reallocate na nila ang building. Gagawin daw tourism office. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Megan. 1 buwan. Paano siya makakahanap ng himala sa loob ng 1 buwan? May naisip na akong paraan. Lolo, sabi ni Megan, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Mag-oorganisa ako ng isang malaking fundraising event, isang book fair. Mag-iimbita tayo ng mga lokal na manunulat, magkakaroon ng storytelling. Para sa mga bata, magbebenta tayo ng mga pagkain. Kailangan nating ipakita sa kanila na mahal ng komunidad ang lugar na ito. Kahit na puno ng pag-asa ang kanyang mga salita, sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon sapat. Ang kikitain sa isang book fair ay hindi makakatapat sa halagang kailangan para patunayan ang financial viability ng aklatan. Ngunit kailangan niyang subukan. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Megan. Sa umaga buong puso siyang nag-aalaga kay Luna. Sa kanyang break time sa hapon, tumatakbo siya papuntang aklatan para asikasuhin ang mga plano para sa book fair. Halos wala na siyang oras para sa sarili. Madalas nakikita siya ni Richard na pagod, may mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit hindi nawawala ang determinasyon sa kanyang mukha. Isang hapon habang nag-aayos si Megan ng mga lumang libro para ibenta sa fair, aksidenteng naiwan niya ang kanyang notebook sa coffee table sa sala ng bahay ni Richard. Nang gabing iyon, habang nagbabasa napansin ni Richard ang notebook. Hindi niya sinasadyang pakialaman ito, ngunit ang nakasulat sa pabalat MJ pangarap para sa aklatan ay umagaw sa kanyang atensyon. Hindi niya napigilan ang sarili. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga plano, mga listahan at mga drawing. Mga ideya para sa summer reading programs, mga listahan ng mga librong gusto niyang bilhin, mga kalkulasyon ng budget at mga pangalan ng mga posibleng sponsor na puro may X sa tabi. Sa huling pahina nakita niya ang isang sulat, isang draft ng liham para sa munisipyo, nakikiusap, nagmamakaawa na bigyan pa sila ng pagkakataon. Habang binabasa ang mga yon, naramdaman ni Richard ang bigat ng pasan ni Megan. Nakita niya ang kanyang puso at kaluluwa na nakasulat sa bawat salita. Ito ay hindi lang isang trabaho para sa kanya. Ito ay isang misyon. At nakita niya na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, malapit na siyang mabigo. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang paraan para tumulong na hindi siya masasangkot ng personal, isang paraan na hindi makakasakit sa pride ni Megan.
Kinabukasan habang nasa aklatan si Megan, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. "Hello, is this Miss Megan Santos?" tanong ng isang formal na boses ng babae. "Yes," speaking, sagot ni Megan. "I'm calling from the Hawthorne Foundation for Arts and Culture. Mr. Richard Hawthorne has recently established this foundation to support community-based cultural initiatives. Your library has been identified as a potential beneficiary for our first grant." Natigilan si Megan. "Hawthorne Foundation. Pero, paano niyo po nalaman ang tungkol sa aklatan namin? Our researchers are always on the lookout for deserving organizations. We were impressed by your community engagement programs. If you're interested, we can send someone over to discuss the details of a 5-year grant that would cover your operational costs and expansion plans." Halos mabitawan ni Megan ang telepono. Isang 5-year grant! Hindi siya makapaniwala. Ito ang himalang hinihintay niya. Nang hapong yon, bumalik siya sa bahay ni Richard na may ngiting abot tainga. Hindi niya mapigilang ibalita ito. "Richard, Luna, may maganda akong balita." Masayang sigaw niya pagkapasok. Lumabas si Richard mula sa kanyang opisina. Isang kalmadong ngiti ang nasa kanyang labi. "Mukhang maganda nga ang araw mo. Hindi mo paniniwalaan," sabi ni Megan, nanginginig sa tuwa. "May isang foundation, ang Hawthorne Foundation, na gustong tulungan ang aklatan 5 taon. Richard, sagot na nila. Ang lahat. Pinanood ni Richard ang purong kagalakan sa mukha ni Megan. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas nakakasilaw pa sa sikat ng araw. Ito ang unang beses na nakita niya itong ganap na walang inaalala. That's amazing, Megan," sabi ni Richard pilit na pinipigilan ang sarili, nang ngumiti ng mas malapad. "You deserve it. Lahat ng pagod mo nagbunga na." Ngunit habang tinititigan niya si Richard, isang dahan-dahang pagdududa ang pumasok sa isip ni Megan. Hawthorne Foundation, Richard Hawthorne. Imposibleng nagkataon lang. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. "Richard," mahinang tanong niya, Ikaw ba ang nasa likod nito?" Hindi sumagot si Richard, ngunit ang kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Biglang nakaramdam ng hiya si Megan. Isang halo ng pasasalamat at pagkapahiya. "Bakit mo ginawa yon?" "Dahil naniniwala ako sa pangarap mo." Megan, simpleng sagot ni Richard, lumalapit sa kanya. "At dahil ayokong makita na ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo ay mawawala. Tiningnan ko lang ang notebook mo. Hindi mo dapat ginawa yon," sabi ni Megan, ang boses ay nanginginig. Kaya kong gawin yon ng mag-isa." "I know," malumanay na sabi ni Richard. "Pero minsan kahit ang pinakamatatag na tao ay kailangan din ng tulong. Hindi ito pagkakawanggawa, Megan. Ito ay isang investment. Isang investment sa isang bagay na alam kong magbibigay ng mabuti sa maraming tao. At isang investment sa kaligayahan mo." Tinitigan ni Megan si Richard. Ang kanyang pride ay nakikipaglaban sa kanyang pasasalamat. Ngunit sa huli, ang pasasalamat ang nanalo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Hindi ito ginawa para ipamukha na siya ang tagapagligtas. Ginawa niya ito dahil nagmamalasakit siya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Salamat, Richard," bulong niya. "Salamat." Sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay nagbago. Hindi na siya ang yaya at hindi na siya ang amo. Sila ay naging 2 taong nagkakaintindihan, 2 taong sumusuporta sa isa't isa. Ang tulong na ibinigay ni Richard ay hindi lang nagligtas sa aklatan. Iniligtas din nito si Megan mula sa bigat ng kanyang mga pasanin. At sa paggawa noon, binuksan ni Richard ang isang pinto sa puso ni Megan, isang pinto na hindi niya alam na handa na pala siyang buksan. Ang balita tungkol sa grant mula sa Hawthorne Foundation ay mabilis na kumalat sa buong bayan ng San Felipe. Ang dating nakatakdang book fair na isang desperadong fundraising event ay naging isang masayang selebrasyon ng pasasalamat. Ang aklatan na ilang linggo lang ang nakalipas ay nasa bingit ng pagsasara ay biglang naging simbolo ng pag-asa
at bagong simula. Ang araw ng selebrasyon ay naging isang makulay na piyesta. Nagkaroon ng mga tolda sa maliit na hardin ng aklatan mga babanderitas na nakasabit sa mga puno at isang maliit na entablado kung saan nagtanghal ang mga bata mula sa lokal na paaralan. Si Megan na siyang utak ng lahat ay abalang-abala, ngunit isang kakaibang sigla ang nagniningning sa kanyang mga mata. Tila siya isang bulaklak na biglang namukadkad pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Dumating si Richard kasama si Luna, hindi bilang isang VIP o isang misteryosong benefactor, kundi bilang isang ordinaryong bisita. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong, at si Luna ay masayang-masaya sa kanyang bestidang may disenyong mga libro. Agad silang sinalubong ng mga ngiti at pasasalamat mula sa mga taong naroroon. Sir Richard, maraming salamat po sa tulong ninyo sa aming aklatan. Sabi ng isang ginang habang inaabot ang isang basket ng mga lokal na kakanin. Richard na lang po magalang na sagot niya. Ang pundasyon po ang dapat pasalamatan at higit sa lahat si Megan. Siya po ang puso ng lugar na ito. Ang mga salitang iyon na naririnig ni Megan mula sa di kalayuan ay nagdulot ng mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan niya si Richard na nakikipag-usap sa mga tagabayan, na buong kababaang loob na ibinabalik sa kanya, ang lahat ng papuri isang bagong damdamin ang namuo sa kanyang puso. Ito ay hindi na simpleng paghanga o pasasalamat. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Nang magtakip silim, nagsimulang umuwi ang mga tao. Naiwan ang mahinahong tunog ng musika mula sa isang speaker at ang mga nag-uumpukang ilaw na isinabit ni Megan sa mga puno. Si Luna, pagod na sa maghapong laro, ay nakatulog sa isang duyan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Naiwan sina Richard at Megan, tahimik na nakaupo sa isang bench na nakaharap sa kumikinang na dagat. Masaya ka ba? Tanong ni Richard. Ang boses ay malumanay. Sobra sagot ni Megan, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Richard. Binigyan mo ng buhay ang pangarap ko. Ikaw ang nagbigay buhay dyan, Megan. Sabi ni Richard, tinititigan siya. Nakita ko ang pagsisikap mo. Ang nakikita ko ngayon ay bunga ng iyong pagmamahal. Tumulong lang ako na diligin ito. Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng alon at ang huni ng mga kuliglig. Alam mo, pagbasag ni Richard sa katahimikan, bago kami dumating dito, ang mundo ko ay itim at puti. Puno ng mga plano, mga deadline at mga banta. Trabaho, proteksyon. Yan lang ang umiikot sa isip ko. Tumingin siya sa natutulog na si Luna at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin kay Megan. Pero mula nang makilala ka namin, unti-unti kang naglagay ng mga kulay. Sa mga kwento mo kay Luna sa kape, na tinitimpla mo sa paraan ng pag-aalaga mo sa mga librong ito. Sa paraan ng pag-aalaga mo sa amin, naramdaman ni Megan na namula ang kanyang mga pisngi. Yumuko siya, itinatago ang kanyang ngiti. Inabot ni Richard ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng 1,000 boltahe ng kuryente sa ugat ni Megan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Hindi ko plinano to, Megan. Pagpapatuloy ni Richard, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Megan. Ang plano ko lang ay magtago. Pero sa pagtatago ko, may natagpuan ako. Natagpuan ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap at natagpuan kita. Bumibilis ang tibok ng puso ni Megan. Ang bawat salita ni Richard ay tila isang nota sa isang kantang matagal na niyang gustong marinig. Natatakot ako, Megan, pag-amin niya. Natatakot akong magtiwala ulit. Natatakot akong maging masaya dahil baka bukas mawala na naman ang lahat. Pero mas natatakot akong isipin na palagpasin ang pagkakataong ito nang hindi ko man lang sinasabi sa iyo ang nararamdaman ko. Huminga siya ng malalim. Gusto kita, Megan. Higit pa sa isang yaya.
higit pa sa isang kaibigan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Megan. Mga luha ng saya ng gulat ng isang damdaming hindi niya akalaing posible. Richard, bulong niya ang boses ay nanginginig. Natatakot din ako. Sino ba naman ako, isang simpleng taga-baryo? At ikaw? Ikaw si Richard Hawthorne. Hindi mahalaga kung sino ako. O sino ka, mahinang sabi ni Richard habang dahan-dahang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng kamay ni Megan. Ang mahalaga ay kung sino tayo kapag magkasama. At kapag kasama kita, pakiramdam ko, buo ako. Buo kami ni Luna. Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang nararamdaman. Gusto din kita, Richard, pag-amin niya habang tumutulo ang kanyang mga luha. Matagal na. Natatakot lang akong aminin kahit sa sarili ko. Isang ngiti, isang tunay at maningning na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Richard. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng selebrasyon, sa harap ng payapang dagat, sa tabi ng aklatang kanilang parehong minamahal, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ito ay isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pag-iingat, ng pasasalamat at ng pangako. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang mga takot at nagbubukas sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang puso ay nakikipag-usap sa kapwa-puso nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang mga sumunod na linggo, matapos ang pagtatapat sa aklatan, ay tila isang panaginip para kay Megan. Ang dating formal na relasyon nila ni Richard ay napalitan ng isang malambing at magiliw na ugnayan. May mga sandaling magkakatinginan sila habang naglalaro si Luna, isang sikretong ngiti ang mamumuo sa kanilang mga labi. May mga gabing pagkatapos matulog ng bata, maglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, nag-uusap tungkol sa maliliit at malalaking bagay sa buhay. Naging mas masaya ang munting mundo na kanilang binuo. Si Luna, na may likas na talino ng isang bata, ay ramdam na ramdam ang bagong sigla sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang mommy Megan. Mas madalas na niyang iginuguhit ang kanilang tatlo sa kanyang mga likhang sining isang masayang pamilya na nakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Para kay Richard, ang pagmamahal kay Megan ay parang pag-uwi sa isang tahanang hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang gaan at pag-asa para sa hinaharap. Nagsimula na siyang muling gumuhit, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa sarili niyang kasiyahan. Mga sketch ni Luna na naglalaro, mga tanawin ng dagat at maraming sketch ni Megan na hindi nito alam. Isang maaraw na Sabado ng umaga, nagpasya silang tatlo na mag-picnic sa isang mas liblib na bahagi ng dalampasigan. Naglatag sila ng kumot sa buhanginan, naglabas ng mga sandwich na inihanda ni Megan at naglaro ng habulan malapit sa tubig. Ito ay isang perpektong araw, simple, payapa at puno ng tawanan. Habang nagtatampisaw sa tubig sina Megan at Luna, si Richard naman ay nakaupo sa kumot. Kinukuhanan sila ng litrato gamit ang kanyang telepono. Isang nangiti ang hindi maalis sa kanyang mukha. Ito na iyon. Ito ang buhay na pinangarap niya para sa kanila. Bigla mula sa di kalayuan, sa may daan papunta sa dalampasigan, isang babae ang kanyang natanaw. Nakatayo ito roon, nakatingin sa kanilang direksyon. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida at malaking salamin sa mata, isang itsurang hindi karaniwan sa kanilang simpleng bayan. May isang pamilyar na kaba ang biglang kumalabog sa dibdib ni Richard. Kinilatis niyang mabuti ang babae. Habang papalapit ito, unti-unting lumilinaw ang kanyang anyo. Ang tindig, ang paraan ng paglalakad, ang buhok na kulay ginto na tinatangay ng hangin. Hindi maari. Ngunit habang papalapit ang babae, ang pagtanggi sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Si Isabella, ang ina ni Luna. Ang babaeng huli niyang nakita 3 taon na ang nakalipas. Sa isang malamig na paliparan,
Dala ang kanyang mga maleta at ang pangakong hindi na babalik. Richard, sabi ng babae nang makalapit ito. Ang boses na dati musika sa kanyang pandinig ay ngayon ay parang isang tunog mula sa isang nakaraang buhay. I knew I'd find you here. Natigilan si Richard. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ang masayang tunog ng tawanan ni Megan at Luna ay biglang naging isang malayong ugong. Isabela, anong ginagawa mo dito? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Hinahanap ko kayo. Sagot nito, tinatanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito, ang parehong mga matang minana ni Luna, ay nakatitig sa kanya. Matagal ko na kayong hinahanap. Sa pagkakataong yon napansin ni Megan at Luna ang presensya ng bagong dating. Tumigil sila sa paglalaro at dahan-dahang lumapit. Daddy, who is she? Tanong ni Luna. Bahagyang nagtatago sa likod ni Megan. Hindi alam ni Megan kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang biglang pagbabago ng hangin. Ang masayang atmosfera ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Richard at ang gulat sa mga mata nito. Ang tingin ni Isabela ay lumipat mula kay Richard patungo kay Megan at sa huli ay tumuon sa batang nagtatago sa likod nito. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa mukha ni Isabela, isang halo ng pananabik, pagsisisi at sakit. Luna, bulong ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. My sweet, sweet Luna. Hindi mo na siguro ako natatandaan pero ako ang mama mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa perpektong araw ni Megan. Tumingin siya kay Richard, naghahanap ng sagot, ngunit ang nakita lang niya ay isang mukhang puno ng gulo at pagkalito. Naramdaman ni Megan na humigpit ang kapit ni Luna sa kanyang damit. Tumingin siya sa bata na ngayon ay nakatingin sa babaeng nasa harapan nila. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Ang pagbabalik ni Isabela ay hindi lang isang sorpresa. Ito ay isang lindol. Isang lindol na nagbabantang gumuho sa pundasyon ng munting pamilyang kanilang maingat na itinatayo. At si Megan, na ilang sandali lang ang nakalipas, ay pakiramdam na nasa tamang lugar, na siya ay biglang naramdaman na siya ang dayo. Siya ang nasa labas nakatingin sa isang eksenang hindi siya dapat kasali. Ang katahimikan sa dalampasigan ay masakit. Puno ito ng mga hindi masabing salita, mga lumang sugat at isang kinabukasang biglang naging malabo. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng paglitaw ni Isabela, ay puno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Richard ay tila laging malalim ang iniisip, naglalakad-lakad sa dalampasigan nang mag-isa habang hawak ang teleponong laging nagriring sa mga tawag na hindi niya sinasagot. Si Megan naman ay gumagalaw na parang anino sa loob ng bahay. Ginagawa niya ang kanyang mga tungkulin, magluto, mag-alaga kay Luna, magbasa ng kwento, ngunit ang dating sigla at gaan ay nawala na palitan ng isang maingat na distansya. Si Luna ang nasa gitna ng lahat, isang munting seismograph na nararamdaman ang bawat pagyanig. Hindi niya lubos na naiintindihan kung sino ang magandang babae na yon, ngunit alam niyang ang pagdating nito, ang dahilan kung bakit biglang naging malungkot ang kanyang daddy at si Mommy Megan. Nag-check-in si Isabela sa isang maliit na resort sa kabilang dulo ng bayan. Bawat araw nagpapadala ito ng maikling text message kay Richard. Gusto ko lang siyang makita, Richard, kahit saglit lang. Sa wakas, pagkatapos ng 3 araw ng pag-iisip, alam ni Richard na hindi niya maaaring ipagkait iyon. Utang niya iyon kay Luna at marahil utang din niya iyon kay Isabela. Megan, kailangan nating mag-usap, sabi ni Richard isang gabi pagkatapos nilang patulugin si Luna. Umupo sila sa sala, may 1 metrong distansya sa pagitan nila sa malawak na sofa. Gusto niyang makita si Luna. Sabi ni Richard, hindi makatingin ng diretso kay Megan. Sa tingin ko,
Sa tingin ko, tama lang na pagbigyan siya. Mag-ayos ako ng isang maikling pagkikita sa isang pampublikong lugar. Sasamahan ko sila. Tumango lang si Megan, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga kamay na magkalapat sa kanyang kandungan. Siyempre, karapatan niya yon. Siya ang ina. Ang bawat salita ay parang isang maliliit na bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Siya ang ina. Ang katotohanan iyon ay paulit-ulot na tumatatak sa kanyang isipan. Megan, look at me, pakiusap ni Richard. Dahan-dahang itinaas ni Megan ang kanyang tingin. Nakita niya ang pag-aalala at sakit sa mga mata ni Richard. Walang nagbago sa atin. Ito ay tungkol kay Luna. Ngumiti si Megan, isang matabang at pilit na ngangiti. Alam ko. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang lahat ay nagbago. Ang pagkikita ay itinagda sa isang maliit na ice cream parlor sa bayan. Pinili ni Richard ang isang mesa sa sulok. Dumating si Isabela, suot ang isang simpleng bestida, walang kolorete sa mukha. Ang anyo ng isang world-class na concert pianist ay nawala. Ang nasa harapan nila ngayon ay isang babaeng kinakabahan. Hi baby, nanginginig na bati ni Isabela kay Luna na mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ama. Hindi sumagot si Luna, tinititigan lang ang babae. Naalala niya ang mukha nito mula sa dalampasigan. Sinubukan ni Isabela na magsimula ng isang pag-uusap. Tinanong niya si Luna tungkol sa paborito nitong kulay sa mga larong gusto nito. Ngunit ang mga sagot ni Luna ay tipid at mahiyain. Ang koneksyon na inaasahan ni Isabela ay hindi basta-basta nalilikha. Ang pagiging ina ay hindi isang titulong maaaring angkinin lang. Ito ay isang relasyong pinaghihirapan araw-araw. Pagkatapos ng 30 minuto, ang pagkikita ay natapos. Habang pauwi, naramdaman ni Richard ang bigat sa kalooban ni Luna. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga gamit sa aklatan, nagulat si Megan nang may pumasok. Si Isabela. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Isabela. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pighati. Huminga ng malalim si Megan at tumango. Umupo sila sa maliit na reading area para sa mga bata. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Simula ni Isabela, tinutukoy si Luna. May tiwala. May pagmamahal. Isang bagay na hindi niya naipakita sa akin kanina. Hindi umimik si Megan. Hinayaan lang niyang magsalita si Isabela. Hindi ako bumalik para guluhin kayo. Pagpapatuloy ni Isabela, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. O para bawiin si Richard. Bumalik ako dahil sa gabi, kapag mag-isa na lang ako sa aking hotel room, pagkatapos ng isang concert, ang tanging naririnig ko ay hindi ang palakpakan ng mga tao, kundi ang iyak ng isang sanggol na iniwan ko. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Naging makasarili ako, alam ko. Akala ko ang pangarap ko sa musika ang magpapasaya sa akin. At sa simula, oo. Pero habang tumatagal, may isang malaking butas sa puso ko na hindi kayang punan ng anumang tagumpay. Ang butas na yon ay hugis ng aking anak. Tinitigan niya si Megan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pagsisisi. Hindi ko hinihiling na ibalik ang nakaraan. Alam kong imposible yon. At hindi ako galit sa'yo. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Dahil sa'yo lumaki siyang masaya. Lumaki siyang may isang ina. Ang salitang ina ay binigkas niya ng may kirot. Ang tanging hinihiling ko lang ay kung pwede hayaan niyo akong maging bahagi ng buhay niya kahit bilang isang malayong kaibigan lang. Isang tiya mula sa malayo. Gusto ko lang makilala niya ako, hindi bilang ang mamang nag-iwan sa kanya, kundi bilang isang taong nagsisisi at nagmamahal sa kanya sa abot ng aking makakaya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at insecurities na naramdaman ni Megan ay naglaho. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang karibal. Isa siyang ina na nasasaktan, isang babaeng nagkamali. At ngayon ay naghahanap ng kapatawaran, hindi mula. Ang pag-uusap nila ni Isabela sa aklatan
ay nag-iwan ng malalim na marka kay Meghan. Umuwi siya sa bahay ni Richard ng gabing iyon na may bagong pag-unawa. Ang bigat ng pagiging pangalawa ay napalitan ng isang pakiramdam ng habag at kapanatagan. Naintindihan niyang ang pagmamahal para sa isang bata ay hindi isang kompetisyon. Kinaumagahan hinanap niya si Richard na nagkakape sa hardin na katanaw sa dagat. Nakausap ko si Isabella kagabi simula ni Meghan. Agad na tumingin si Richard bakas sa mukha ang pag-aalala. Anong nangyari? Sinaktan ka ba niya? Umiling si Meghan at umupo sa tabi niya. Hindi. Nag-usap lang kami. Ikinuwento niya ang lahat ang pagsisisi ni Isabella, ang hiling nitong maging isang kaibigan na lang. Para kay Luna, ang sakit na nakita niya sa mga mata nito. Habang nakikinig, unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Richard. Ang galit na matagal na niyang kinimkim para kay Isabella ay nagsimulang matunaw na palitan ng isang mapait na pag-unawa. Sa tingin ko, sabi ni Meghan sa huli, lahat tayo ay nasaktan sa nangyari. Pero baka ito na ang pagkakataon para maghilom ang lahat. Para kay Luna. Alam ni Richard na tama si Meghan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kinabukasan si Richard ang nag-ayos ng huling pagkikita. Sa pagkakataong ito, kasama si Meghan, nagkita silang 4 sa aklatan ang lugar kung saan tila nagiging mas malinaw at mas payapa ang lahat. Luna, sweetheart, malumanay, nasabi ni Richard habang nakaupo silang lahat sa children's section. Naaalala mo si Tita Isabella? Ang mama mo. Tumango si Luna, nakakapit kay Meghan. Makinig ka sandali. Okay? Pagpapatuloy ni Richard. Minsan ang mga mommy at daddy, kahit mahal na mahal nila ang kanilang mga anak, ay may mga pangarap din sila para sa sarili nila. Ang pangarap ni Mama Isabella ay ang maging pinakamagaling na pianista sa buong mundo. At para matupad, yon kinailangan niyang maglakbay sa malalayong lugar. Lumuhod si Isabella sa harap ni Luna. Tama ang daddy mo, anak. At sa pag-abot ko ng pangarap ko, nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Iniwan kita. At araw-araw, pinagsisisihan ko yon. Hinawakan ni Isabella ang maliit na kamay ni Luna. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero gusto kong malaman mo na kahit malayo ako, palagi kang nasa puso't isip ko. At kahit si Ate Meghan na ang nag-aalaga sa iyo ngayon na mahal ka, gusto ko pa ring maging kaibigan mo. Pwede ba yon? Pwede ba akong maging si Tita Isabella na tatawag sa iyo tuwing birthday mo at magpapadala ng mga postcard mula sa iba't ibang bansa? Tumingin si Luna mula kay Isabella, papunta kay Richard at sa huli kay Meghan. Nakita niya ang pagtanggap at pag-unawa sa mga mata ng mga taong pinakamamahal niya. Dahan-dahan, tumango siya. Okay po, Tita Isabella. Isang ngiti sa gitna ng mga luha ang sumilay sa mukha ni Isabella. Niyakap niya si Luna nang mahigpit, isang yakap na puno ng 3 taon ng pangungulila at pagsisisi. Nang araw na yon, umalis si Isabella. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang pag-abandona, kundi isang mapayapang pamamaalam. Nag-iwan ito ng pangakong mananatiling konektado sa isang paraang malusog para sa lahat. Kasabay ng paglutas sa personal na gusot na ito, may isa pang problema na kailangang harapin ni Richard, ang media. Alam niyang ang pagbabalik ni Isabella ay hindi mananatiling lihim ng matagal. Bago pa man makagawa ng sarili nilang kwento, ang mga tabloid, nagpasya si Richard na siya ang kokontrol sa naratibo. Tinawagan niya si Patrick. Magpatawag ka ng isang press conference, hindi mas maganda. Mag-imbita ka ng isang respetadong journalist, isang one-on-one interview. Dito mismo sa San Felipe. Ang interview ay ginanap hindi sa kanyang modernong bahay, kundi sa bagong ayos na aklatan. Sa harap ng mga libro at sa tabi ni Meghan, ikinuwento ni Richard ang kanyang panig. Inamin niya ang kanyang paglayo sa publiko, ngunit binigyang diin na ito ay para protektahan ang kanyang anak.
Ipinakilala niya si Megan hindi bilang yaya, kundi bilang kasama sa buhay at ang taong nagbigay kulay muli sa aming mundo. At higit sa lahat, inihayag niya ang kanyang pinakabagong proyekto. Bilang pasasalamat sa bayang ito na nagbigay sa amin ng kanlungan, sabi niya sa journalist habang inilalatag ang isang blueprint sa mesa, ang Hawthorne Foundation kasama ang Aklatang Bayan ng San Felipe ay maglulunsad ng isang malaking proyekto. Isang Community Arts and Wellness Center, isang lugar para sa mga bata, para sa mga pangarap, isang healing space para sa buong komunidad. Ang anunsyo ay naging isang national headline. Ngunit sa pagkakataong ito, positibo ang lahat. Sikat na arkitekto, nag-aalay ng proyekto sa bayang kumupkop sa kanya. Ang atensyon ng media ay lumipat mula sa kanyang personal na buhay patungo sa kanyang advokasya. Ang dating mailap na arkitekto ay naging isang community hero. Ang banta ng masamang publisidad ay naging isang oportunidad. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng gulo, nakatayo sina Richard at Megan sa balkonahe ng kanyang bahay nakatingin sa mga bituin. Tapos nabulong ni Richard. Sa wakas, tapos na ang lahat. Niyakap siya ni Megan mula sa likod. Hindi pa tapos, Richard, sabi niya. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng kalmadong kalangitan, naramdaman ni Richard ang isang ganap na kapayapaan. Ang lahat ng mga anino mula sa kanyang nakaraan, ang takot ng galit ang pag-iisa, ay naglaho pinalitan ng isang mainit na liwanag. Ang liwanag na yon ay si Megan. Ang liwanag na yon ay ang kanilang hinaharap. Ilang buwan ang lumipas. Ang San Felipe ay bumalik sa dati nitong payapang ritmo, ngunit may isang bagong sigla na nadama sa hangin. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap. Ang bahay sa dalisdis ay hindi na isang taguan, kundi isang tunay na tahanan. Ang buhay ni na Richard, Megan at Luna ay naging isang magandang himig. Sa umaga, magkasabay nilang inihahatid si Luna sa bago nitong kindergarten sa bayan. Pagkatapos magkasamang tutungo, si Richard at Megan sa aklatan na ngayon ay nagsisilbi na ring pansamantalang opisina para sa Hawthorne Foundation upang planuhin ang itatayong community center. Sa hapon maglalaro silang tatlo sa hardin at sa gabi magkakasama silang magbabasa ng mga libro bago matulog. Simple, payapa, at higit sa lahat puno ng pagmamahal. Ito ang buhay na hindi alam ni Richard na posible pala at ang buhay na hindi pinangarap ni Megan na makakamit niya. Isang hapon, habang naglalaro sina Megan at Luna ng taguan sa hardin, tahimik silang pinagmamasdan ni Richard mula sa balkonahe. 1 taon. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas mula noong unang araw na pumasok si Megan sa kanilang buhay bilang yaya ni Luna. Ngayon, hindi na niya kayang isipin ang isang araw na wala ito sa kanilang tabi. Si Megan ang naging pandikit na muling bumuo sa basag niyang mundo. Luna, sweetheart, halika rito, sandali, tawag ni Richard. Tumatakbong lumapit ang bata. Yes, Daddy. May sikreto tayong dalawa. Okay, bulong ni Richard. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang labi. Mamayang gabi, may sorpresa tayo para kay Mommy Megan. Namilog ang mga mata ni Luna sa tuwa. A surprise, I love surprises. Nang gumabi, sinabi ni Richard kay Megan na magbihis ng maganda dahil may maliit silang selebrasyon. Para sa unang anibersaryo mo sa pagtitiis sa aming dalawa ni Luna, pabirong sabi niya. Natawa lang si Megan. Para sa kanya ang bawat araw kasama sila ay isang selebrasyon na. Paglabas niya mula sa kwarto, suot ang isang simpleng puting bestida na paborito ni Richard. Inabutan siya nito ng isang panyo para ipiring sa kanyang mga mata. Richard, ano na naman to? Natatawang tanong ni Megan. Basta magtiwala ka lang, bulong nito sa kanyang tainga habang maingat siyang inaakay palabas patungo sa hardin. Nang tanggalin ni Richard ang piring na pasinghap si Megan, ang bahagi ng hardin na nakaharap sa dagat ay nabago.
Naging isa itong munting espasyo ng mahika. May mga maliliit na ilaw na nakasabit sa mga sanga ng puno ng kalachuchi na tila mga nahulog na bituin. Sa gitna, may isang maliit na mesang may 2 upuan na papalibutan ng mga puting rosas mula mismo sa kanilang hardin. Sa sahig na damo, may mga nagkalat na unan at isang kumot. Ito ay isang disenyo, isang arkitektura ng pag-ibig na para lamang sa kanya. Richard, ang tanging nasabi ni Megan, ang mga mata ay nangingilid sa luha. 1 taon na ang nakalipas simula ni Richard habang hawak ang kanyang 2 kamay. 1 taon na nang pumasok ka sa pinto ng bahay na ito. Akala ko noon ang kailangan ko lang ay isang yaya. 1 taong magbabantay sa anak ko habang sinusubukan kong ayusin ang magulo naming buhay. Huminga siya ng malalim ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Pero hindi lang yaya ang dumating. Ang dumating ay isang anghel. Isang anghel na nagturo kay Luna kung paano tawanan ang kulog at nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Pinuno mo ng kulay at tawanan ang bawat sulok ng bahay na ito, Megan. Ginawa mo itong isang tahanan. Lumuhod si Richard sa kanyang harapan at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi na ako humihingi ng 1 taon pa. Megan, pagpapatuloy niya ang boses, ay nanginginig sa emosyon. Hinihiling ko na ang bawat taon, bawat buwan, at bawat araw na natitira sa buhay ko. Gusto kong gumising sa umaga na katabi ka. Gusto kong makita kang tumatanda kasama ko. Gusto kong itayo ang lahat ng ating mga pangarap nang magkasama. Binuksan niya ang kahon. Sa loob isang singsing na simple at elegante, ang disensyo may isang maliit na sapiro sa gitna kasing kulay ng dagat na kanilang laging tanaw. Megan Santos ang ilaw ng aming tahanan, ang puso ng aming pamilya. Papayag ka bang itayo ang natitirang bahagi ng buhay mo kasama ko? Pakakasalan mo ba ako? Hindi na napigilan ni Megan ang kanyang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod sa kanyang mga pisngi mga luha ng purong kaligayahan. Wala siyang masabi. Tumangulang siya ng paulit-ulit. Oo, sa wakas ay naibulong niya. Oo, Richard. Oo, isinuot ni Richard ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama. Pagkatayo niya, niyakap niya si Megan ng mahigpit at sa ilalim ng mga artipisyal na bituin at ng totoong buwan. Sila ay naghalikan isang halik na nagseselyo sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan at sumasalubong sa kanilang walang hanggan. Yehey, isang munting sigaw ang kanilang narinig. Mula sa pintuan ng bahay tumatakbong papalapit si Luna kasama si Lolo Kiko na nakangiti sa likuran. We're a forever family. Binuhat ni Richard si Luna at niyakap silang 2. Isang yakap, isang pamilya, buo at masaya. Ang kanilang kasal ay ginanap makalipas ang ilang buwan. Ito ay simple at pribado idinaos sa dalampasigan sa harap mismo ng aklatang bayan ng San Felipe, kasama ang kanilang mga pamilya at ang buong komunidad na naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Hindi nagtagal sinimulan na ang pagpapatayo ng community center sa tabi ng aklatan. Si Richard ang arkitekto at si Megan ang namumuno sa mga programa nito. Sila ay naging isang pares, hindi lang sa buhay, kundi pati na rin sa paglilingkod sa komunidad na nagbigay sa kanila ng kapayapaan. Minsan, kapag tahimik na ang gabi, uupo sila sa balkonahe, pagmamasdan ng aklatan na nagniningning sa di kalayuan. Doon nagsimula ang lahat, sa isang silid aklatan sa tabi ng dagat. Ngunit natuklasan nila na ang tunay na silid aklatan ng kanilang mga pangarap ay hindi isang lugar na puno ng libro. Ito ay ang buhay na kanilang isinulat at binuo nang magkasama bawat pahina ay puno ng pagsubok pag-unawa at walang katapusang pagmamahal. Dahil ang pinakamagandang kwento ay hindi lang binabasa, ito ay isinasabuhay. At ang kwento ni na Richard, Megan at Luna ay ngayon pa lamang nagsisimula.